ang buhay na may dugo. Kasi yung dugo, yun yung bumubuhay sa laman. Therefore, ang laman na ito, buhay ito. Ito yung buhay na hayop. Bawal mo talagang kainin yung isang hayop habang buhay pa. Tanda natin, sabi ng Diyos, no? Ay, sabi sa Bible, ayon sa Diyos, sa turo ng Diyos, lahat ng gagawin mo, kakain inom, no? Gagawin mo for the glory of God. At itong gawain ito, na pagpapahirap sa isang hayop, ito yung gawain ng mga pagano. No, yung mga pagano kasi pinapahirapan nila yung mga hayop. Yun ay pagsamba nila sa Diablo. Nandiyan yan sa Isaiah 66 verse 3 to 4. Kaya nga kung mapansin nyo, yung mga Satanist, yung mga kaso ng mga Satanist, kung saan sila nagkakaroon ng sikretong ritual na pag pinuntahan ng mga pulis yun, may mga nakabikting pusa. Kaya nga dati nung kapanahunan ng Catholic Church, no, yung mga pusa, inano yan eh. Parang ano maginawa, kinontrol yung pusa kasi ginagamit Winipe out nila yan, wina-wipe out nila. Oo, winipe out yung pusa kasi ginagamit nga ng mga witchcraft. Binibikti nila yan, pinapahirapan nila para makatawag sila ng mga demonyo. Ganun yun. Bawal mong pahirapan ng isang nilalang kasi ayon sa dapat mong tanggapin ng may pagpapasalamat. Hindi yung bubugbugin mo yung mga hayop. Kailangan mo rin i-respeto yung mga yung mga create ng God eh. Kasi yun doon tayo nagme-mix ng holy. Ikalawang Timoteo 4 hanggang 5, yung mga pagkain dapat tanggapin ng may pananalig at pagpapasalamat. Kaya yun bro, hindi mo pwedeng kakainin yung hayop, manalalaytay pa yung dugo, buhay pa, parang parasitic. Parasitic cannibalism. Pag sinabing parasitic, makinig ka na bro, last na to. Pag sinabing parasitic cannibalism, ito yung isang hayop, kakainin mo ng buhay. Tama. Yun bro. Hindi ito yung dinuguan bro, na niluluto bro. Hindi ito yun. Next question. Kasi wala namang buhay yung dinuguan eh. Okay, sige bro. Tatanong ko lang bro, anong salin yan bro ng Biblia? Lahat naman ng salin bro eh. Gusto mo, iba't ibang salin. Gusto mo, isa Greek na lang tayo bro. Sa Hebrew to eh. Sa Septuagint, Greek. Uncle Nash, wala ba siyang wala siyang ribat doon sa tatlong wala sa Biblia, yung natalikod, si Kristo ay hindi Diyos, at si Felix niya, ay ibon. Tanggap siya nun. Tanggap niya na wala sa Bible talaga eh. Sige. Wala akong sinabi. Wala ba? Ano bang gusto mong salin bro? Kasi, salin eh. teka lang, Uncle Boy, wait lang. So, Brother Nel, medyo malayo ka sa mic mo bro. Makikisuyo lang ako bro. Pwede mo bang basahin sa magandang balita Biblia? So, sabi ito. Wait lang, Uncle Nel. Sabi kasi ni Uncle Noel, ano na daw ba nangyari doon sa tatlong tanong mo? Ang sagot kasi namin, tanggap naman ni Brother Nel, no? Na wala sa Bible yung aral nila. Sige, basahin Hindi, ko sa wala para sinabi, masatisfy bro, ka. Tumahimik ka muna. Tanggap ko yung nasa screen niyo bro. Ha? Di ba, nagtanong ka, teka lang, Uncle Boy, Sige. Di ba nagtanong ka, ang tanong mo, ano yung mga aral nyo na wala sa Biblia? Una, binigay ko sa'yo, si Kristo hindi Diyos. Wala sa Bible yun eh. Di mo mabasa eh. May bigay ka ba talata sa akin bro na nagsasabi si Kristo hindi Diyos? Pero wala akong sinasabing bro. Tanggap ko yung nasa Hindi, screen niyo, bro. Ganito bro. Yung sa dugo lang muna yung Ganito bro. Nagtanong ka kasi sa amin, aral nyo na wala sa Biblia. Binigay ko yung talata. No? Ngayon, ang tanong ko na lang sa inyo, not unless kung meron ka may pakita sa akin talata na si Kristo hindi Diyos. Meron bang talata na nagbabanggit na si Kristo hindi Diyos? Meron o wala? Yung pagsasabi na niya na siya ay tao bro. Hindi. Kasi gaya na sabi ko kanina bro, kaming mga Katoliko naniniwala kami si Kristo tao. Naniniwala kayo tao si Kristo tao. Yes. Okay, yes, so appear bro. tayo dyan. Wala na tayong pag-usapan. Close book na yan. So para sa ating belief yan eh. So ang paniniwala namin, si Kristo Diyos. Ang paniniwala nyo, hindi siya Diyos. So saan talata mababasa? Letra por letra, hindi Diyos si Kristo. Okay, ito yung sagot ko bro. Lahat ng mga sinabi ng mga apostol tsaka mismo ni Kristo
Talata, bro. Talata, hindi Si explanation, Kristo ay tao. Naniniwala No. nga kami tao si Kristo, bro. Hindi ko kukontrahin yan kasi paniniwala namin yan. Okay. Wala pa si Felix Manalo, paniniwala na namin tao si Kristo. Wala tayong pagtatalunan Okay, sige. dyan. Ang pagtatalunan natin, si Kristo hindi Diyos. So, Okay, sige. saan sige. talata natin mababasa, sinabi, si Kristo hindi Diyos. Letra por letra, hindi Okay. Diyos. Okay, sige bro. Ito sagot ko bro. Talata. Wait lang bro. Merong sinabi si Kristo kung sino ang tunay na Diyos bro. Yung Ama. Yun yung Yung Ama, no? nagpapatunay. Diyos Ama. Oh yes bro. Gaya ng pinauna Yes, ko bro. na sa'yo kanina, kung natatandaan mo, no? Naniniwala kami na Diyos din ng Diyos Ama. Wala na tayong pagtatanungan doon. Kasi aral namin yan. Okay. Trinitarian kami. Diyos Ama, Diyos Okay. Anak, no? So, ang pagtatalunan na lang natin, bro, no? Si Kristo, hindi Diyos. Please, may talata ba? Hindi Diyos. Meron o wala? Hindi Bali, yun ang sagot ko bro. Yun ang sagot ko bro. Na Kasi kami, bro, isang Diyos lang yung Uncle Boy, pinakilala tanong niya. mo sa akin yun. May talata ba na mababanggit si Kristo Diyos? Itanong mo sa akin. May talata ba bro? Si Kristo may nababanggit na siya ay Diyos sa Biblia. Letra por letra. Letra por letra, pakibasa, bro. Juan Bro, okay, sige. 20, Sasagot ako bro. 4. O ikaw, sige. Sasagot pala siya. Ayan, sige, talata, bro. Okay. Talata. Babasahin ko. May Bible na ako. Sige. Sige, basahin mo bro. Nasaan? Hindi Diyos si Kristo. Meron ba? Sige, basahin mo muna yung sa'yo bro. Ayun sa akin. Babasahin ko. O sige. Yeah. Ano bang gusto mong mabigat-bigat na sitas? O sige. Ay, Anong gusto mo ang Ang dami dito. 1:20-28, bro. Tsaka, 1:20-28. Dito muna tayo sa 1:20-28. Mababaw lang muna tayo. mababang muna tayo. Alright. Mamaya Sabi tayo sa dito, mga... letra Bro, por letra, letra por letra, babasahin ko muna bro. Huwag mo nang sapawan yung salita ng Diyos. Tumago si Tomas, Sige. sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan, nabasa na, letra por letra. Kaisa ba namin si Thomas, bro? Kaisa namin si Thomas. O syempre, kaya nga sinulat ni Juan yan eh. Isusulat ba ni Juan yan kung hindi siya yan pinapangaral ni Juan yan sa kanyang... Nasusulat ba? Nababasa ba? Nababasa. Ang linaw bro, wala nang simbolo Nabasa. dito bro eh. Nabasa, Kasi bro. sinabi lang naman ni Sino? Tomas to eh. Meron pa ba simbolo dyan? Wala simbolo dyan. Ang tanong, nabasa Talita, ba? sinabi kay Kristo. Nabasa ba? Nabasa. Siyempre, letra por letra. Nabasa. Nasa Okay. Biblia. Nasa Biblia. Yung sa Okay, inyo, sige, bro. Uncle Nel, may talata ba na mababasa? Si Kristo, hindi Diyos. Okay. Oo nga. Sige bro, yung sagot ko bro is, di ba yung tinatanong ko man is about sa dugo bro? Ay, Nasa dugo Bakit muna tayo napunta bro. tayo sa wala na tayo. about sa Pasado dyan bro. Iwas na siya, iwas na. Okay lang. Dugo muna tayo bro. Pagbigyan. Okay lang, pagbigyan natin. Tropa yan. Alright. Anong gusto mong translation kanina? MBB? MBB. Ito yung MBB. Babasahin ko sa'yo ng malinaw ha. Karne pa rin na may buhay ang sinasabi dito eh. MBB Sige, translation. Basahin ko. Sabi dito, huwag lamang ninyong kainin ang ano? Ang dugo ba? Huwag lamang ninyong kainin ang karne. Oo. Ninyong kainin ang karne, karneng hindi inalisan ng dugo na nasa buhay. Dugo ng buhay. Ayun bro, malinaw bro. Ang linaw naman yan bro eh. Karne Karne to. pala. Kumakain naman na kayo ng karne eh. Wait lang bro. Kumina boses mo Nel. May na boses mo, Nel, na ano ka. Wait lang Mas maganda sana bro kung nakalagay sa screen no para maintindihan Hindi, okay sana na yan, natin. bro, kasi Dami yung naman. Bible verse, bro. Common Ay, naman sorry yan, naman, bro. bro. Kahit sino makakakuha. Ang linaw naman nun, huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang nitong buhay. Buhay nga. Ayun, karne na napakalinaw. dugo. Yun. O ano yung bawal? Ayun bro. Ano yung bawal? Ayun, Karne bro. dugo. Cannibalism yung Ayun, tinuturo bro. dyan, bro. Karne yan bro. Wait lang bro. Sabi, huwag ninyong kainin Ang yung karne Oo, na may dugo. May Na? karugtong bro. Tuloy mo, may na? karugtong. na ano? Na Nandugo na may ano? dugo. Na ano? Tuloy Na mo. may dugo. Na ano? Tuloy mo. Tuloy mo. Ang Buhay. ang nakalagay Na doon. may buhay. Hindi mo tinuloy. Buhay pa. Buhay pa kakainin mo, bawal yun, bro. Torturing. Hindi Hindi, bro. Kung hindi inalisan, ibig sabihin buhay pa. Letra po letra. Basahin mo MBB bro. May MBB ako dito.
May buhay Oo, pa. oo nga, yan nga bro. Kasi ang ibig ko Dinuguan kasi ba yan? sabihin yan. Hindi naman yan dinuguan. Wait lang bro. Bro, Sige pa, wait lang. pagbigyan natin. Go ahead, Nel. Ikaw tatanungin. Kasi ang ano bro, ang kung bakit hindi pinapakain ng dugo, kasi ang dugo ay buhay. Dugo ba yung Kaya hindi nga sabi, pinakain? wait lang bro. Hindi, nag-conclude ka na. Sabi mo, bakit hindi pinapakain ng dugo? Kasi itong buhay. Ang tanong dyan sa Genesis 9:4, ano ang hindi pinakain ng Diyos dyan? Yung karne o yung dugo? Yung karne. Yung karne na buhay. Kasi nananalay tayong dugo, buhay sabi. Hindi, Buhay. hindi, kung unawain mo bro, no? Hindi, letra po, Kapag bro. Hindi tayo unawa mo. Hindi, Hindi tayo tatanggap wait lang. yung unawa mo. Grammatical Wait lang, bro, stuff yan tayo, bro. Grammatical Pwede stuff. mo, Okay, ganito. pwede mo akong Nel, huwag pwede ka mo akong maglipat. pagbigyan bro. Nel, ganito, Nel. Ang trabaho mo kasi, Nel, magtanong lang, bro, hindi ka mag-explain. Ngayon, kung mag-explain ka rito, bro, lalabas, magde-debate kayo, bro. Lalaban ka ba ng debate ko, Nel? Oh, palitan tayo. Sa dugo. Ano to? Hindi naman to, hindi natin i-declare na official to. Oo. Official na debate So, sa pagitan ng ganito kasi ang rules and regulations dito, bro, Welcome kayo magtanong. Unlimited question, bro. Kahit anong itanong mo, unlimited yan. Pero kung magre-rebat ka, i-explain mo, magde-debate na lang kayo. So ganito bro, lalaban ka ba ng debate kay Boy Letra o kay Uncle Noel Perfecto o sa akin, kay Uncle Detective? Mamili ka And para makapag- ang sa akin naman lang Kel, bro sa akin is, lang. Ayan, kay Uncle. ang sa akin lang naman bro is nakikipag-share lang or nagtatanong lang. Ayun nga, Ayun bigyan nga, naman. magtanong ka lang bro. Kumbaga, So yun kumbaga, ang ano mo lang dito, ang para sa kalaman mo bro, every platform meron rules and regulations. Meron house rules yan. naintindihan ko naman yan. So ang house rules namin dito bro, pwede ka magtanong unlimited yan. Hindi ka namin pagbabawalan. Walang magbabawal sa'yo. Pero hindi ka pwede mag-explain. Okay? So ganito bro. Ano pa yung gusto mong itanong bro? Pag mag-explain ka, ganun mangyayari bro. Meron tayong salitan tayo, may moderator. Hindi naman natin i-official. Sharing lang ba? At saka, Uncle, idagdag lang natin, no? Para sa kalinawan ni Nel. Nel, eto bibigyan ka talaga ng pagkakataon dito na makapagpahayag sa maayos na pamamaraan. Kasi yung ginagawa mo kasi kanina, debate. nagtatanong ka kasi, sinasagot, pero sinasalungat mo. So, hindi maayos. Debate na yun eh. Ako nakikinig ako kanina, parang napapansin ko na totoo yung sinasabi nga nila Nash na buhay na hayop ang yung Buhay na hayop. bawal. So, ilalagay lang natin Ang sa- Nel. Hindi. Ang akin lang naman bro, inaano ko lang yung sa binasa niya na meron talagang punto doon na dapat maunawaan So ganito din bro, natin. Nel, magtanong ka na lang bro. Ano next question? Next question bro. Daanin mo sa tanong yan. Sige. May papantalata dyan bro. Na-resolve na eh. Dilemma na yan eh. Pag pinilit mo. Kasi Ano pa bro yung ano? kung- Tanong mo. Tanong lang para mo. Tanong. kasi Tanong lang muna sige, bro. okay na yun siguro bro kasi pag nagtanong naman ako tapos tinutulan ko hindi rin naman kayo papayag. So okay na Kasi yun. si- Bibigyan ng Sinerch ko rin kapalitan. kanina sa DOH kung pwedeng kainin mo. Sabi pwede naman no kaso yung mag-ingat daw na baka may makuhang sakit. Kailangan kasi yung vitamins kasi nun, meron daw nutrients yun. Kaso, ang problema, baka may So sakit ganito, na makakain. brother Nel. Ano yung follow-up question mo bro? Kahit anong tanong bro. Rebulto. Ano man. Ano. May tanong bro. Hindi. Dito lang kasi ako naka sa bro sa doc. Kasi ako kasi brother Nel. Yung poster, actually diyan ka umakyat sa poster no. Ibinigay ko yung sagot ko sa iyo sa poster. Ngayon, tutol ka ba doon sa... Ako naman magtatanong sa'yo, tutol ka ba doon sa sagot O, ko? ikaw magpapahayag ngayon. Siya magtatanong. Ako magtatanong Ay, sa'yo. maganda. Ipahayag mo ngayon na si Kristo hindi Diyos, tatanungin ka namin. Bro, yung tanong mo kasi bro, kasi 'di ba in-explain mo na yan kanina. Yan yung unang binungan mo sa akin bro eh. Oh, Na yun nga si Kristo ay Diyos. Walang mababasa na si Kristo sinabing Diyos. Tapos ang teka lang, pangalawa, Brother Nel.
I think siguro you have to think first before ka no. So bigyan muna kita ng time para mag-isip. Anuhin ko muna si Balot. Balot, anong tanong mo? Sige, brother. Sige, Pahinga brother. muna, Mag-mute muna ako, brother. Pahinga ka lang dyan, pahinga ka lang. Okay. So si Balot, anong religion mo? Narinig niyo ako? Naririnig ka bro, anong religion mo bro? Catholic. Yun. Catholic ka. Tanong lang. Gusto ko lang maliwanagan. Ewan ko kung nasagot na to kanina, pero pwede ba talagang kumain ng dugo? Oo. Kasi sa Levitico, isama natin yung Levitico 17, 10 hanggang 11, hindi yan nakaparallel dun sa gawa 15, 19-20 na tinuturo ng mga apostol. May mga magkakaibang distinction ng dugo yan. Iba pa rin yung dugo dun sa na tinutukoy dito sa kasi hindi naman sinabing wag niyo sipsipin ng dugo dun sa sa Genesis. So tingnan natin sa Genesis 9 verse 4, yan yung sinasabi na wag niyong kakainin yung karne na may buhay. Ibig sabihin buhay pa yung hayop. Kasi nananalaytay pa nga yung dugo 'Di ba? Ibig sabihin kasi yun Baga parang kalapastanganan yun sa creation ni God. Ayaw Ay, kasi wait ng lang, Diyos. bro. Excuse mo na ako, bro. Correction ko lang, bro. Saglit lang. Pasingit lang ako saglit. Ang nakalagay kasi, bro, huwag niyong kakainin ng karne Karne. na may buhay, na siya nitong dugo. Na siya nitong dugo. Na siya Anong nitong dugo? May dugo. buhay, wala. So, ibig sabihin, May buhay, wala. Yung buhay, May bro, buhay pa. yun yung dugo. Hindi, Yun yung dugo, yun yung bro. bumubuhay sa laman, bro. Mag-mute ka muna, bro. Mamaya na Nel Brother Nel, mamaya na yung correction mo kasi hindi mo makokorek talaga yung yung tama bro So, Uncle Boy, pakito na Kasi, yan, Boy. once na ang karne, buhay pa, ibig sabihin, ang bumubuhay dyan yung dugo. Pag inalisan mo ng dugo yan, patay na yan. Ibig sabihin, buhay pa yung hayop. Diba? Yun yung bumubuhay dun Ngayon, ganito. Sa Genesis, binasa mo kanina, huwag niyong kakainin ng alin, ang karne na kasama ang buhay nito na siyang dugo. Karne ang ibinawal na may dugo, na buhay, hindi patay Diba? Pangalawa, dito naman sa Levitico 17, 10 hanggang 11, huwag ninyong kakainin ang dugo na siyang bumubuhay sapagkat siyang bumubuhay sa laman, no? At aking ititiwalag, 'di ba? Kung sino man ang kakain ng dugo sa loob ng Israelita man o dayuhan, ihaharap ang mukha ng Diyos sa kanya, siya matitiwalag. Anong dahilan? Pag binasa niya sa talatang 11, sapagkat iniutos ko sa inyo na dapat nyo itong ihandog sa altar bilang pangtubos ng inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, itong dugo na to, kaya nila hindi ito kinakain kasi kailangan nila itong ialay sa altar. Pag kinain mo yan, papagalitan ka ng Diyos. Mahalaga yan pangtubos ng buhay ng iyong kaluluwa. At lahat ng dugo, inaalay sa Old Testament. Pag binasa mo sa talatang 3, no? Sino man ang magkatay ng alagang hayop, baka, toro man o kambing o tupa, sa loob man o sa labas ng kampo, dapat niyang dalin ang dugo nito dapat niyang ialay ang dugo nito, no? Dadalhin niya sa pare, pati yung taba na nandun sa laman loob, iaalay din yun, bawal din yun kainin, yung taba. Pero na lang yung taba na nakakapit dun sa karne. Pero yung taba na nakahiwalay dun sa laman loob, bawal din kainin yun. Same scenario ng dugo. Bakit? Bakit same scenario ng dugo? Dapat itong ialay sa altar. Pag hindi nyo ito inalay sa altar, sa talatang 7, kunyari, gagayahin natin yung mga INC. Sinunod nila yung Levitico 17, hindi nila kinain yung dugo. Ang ginawa naman nila, tinapon nila sa lupa. Bawal yun. Pag bibintangan ka, ipapataw sa iyo ang kaparusahan, no? Anong parusa? Titiwalag ka rin. Bakit? Ang ibibintang sa iyo ng mga pari doon, inalay mo yan sa demonyong kambing. Ginamit mo sa ritual. Parang desecration yan. Dapat lahat iaalay mo sa Diyos. Basahin nyo doon, letra po. Kapag hindi mo inalay yung dugo, Bro, no? Taga mo pwede na ako bro, mag-request, bro. Taglit lang bro, tapusin ko lang to. Kasi si Balot bro, nagtatanong si Balot. Sige, Tapos pre. mamaya- Sorry. Mamaya pag-explainin kita at mamaya pwede kang magtanong para sa akin, no? Ngayon, ang sunod na
sunod na senaryo dyan, ang gagawin ng INC, irerebat. Sa talatang 12 hanggang 13, yung dugo doon tinatapon naman sa lupa. Ang tinatapon lang sa lupa, yung mga hinuling hayop sa parang, kagaya ng ibon. Pero kung alaga mo ang isang hayop, dapat mo yan ialay. Pwera na lang, kung merong kapansanan, tatabunan mo yun sa lupa. Pero kung ang isang hayop ay alaga mo, hindi mo hinuli sa parang, at walang kapangsanan, once na yan ay katayin mo, ang dugo at ang taba dun sa laman loob, dapat mo yun ibigay sa pare nila, mga Levita. Pag hindi mo yung ginawa, pagsamba sa demonyong kambing. Kaya pag hindi maganda ang pagkasunod mo sa Levitico 17, labas niyan, nagsamba ka sa demonyo. Ganun ang labas mo niyan, demonyong kambing. Pag mali ang pagkasunod mo sa Levitico 17, ang tamang pagsunod yan sa mga Kristiyano, paralel yan, yan ang dugo ni Kristo, ang iaalay. Hindi mo na kailangan ialay yung dugo ng tupa at kambing. Di ba? Yung dugo ni Kristo ang inaalay. Yun yung tinapay na ito ang aking katawan. So yun na yung pag-aalay. So ibang topic na yun ha. Tapos dito naman sa gawa 15, talatang 19:20, 29, ibang dugo naman to. Hindi ito yung dugo na nasa Levitico 17. Ito yung dugo kung saan ito yung ginagamit sa mga ritual ng mga pagano. No, kaya nga sabi diyan, no, magsilayo kayo sa mga sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, no, sa hayop na pinahirapan at sa dugo. Saan niya nakapararel? Isaiah 66. Isaiah 66 verse 4 to 4, no? Ano doon, yung mga yung tinukoy doon na pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, pagpatay, no? Kasi pag sumasamba sila, pinapatay nila tao, inaalay nila yung panganay na anak nila. Yung dugo ng baboy, inaalay nila, no? At pati yung mga aso na sinakal o binikti. Kaya nga kung mapansin nyo, no, pagdating sa Amerika, yung mga occultism doon ng mga satanist, sa mga niriritwalan nila, no? Doon sila nagtatalik, nakikipagtalik sila kanino, tapos matagpuan ng mga pulis doon, may mga nakabikting pusa at may mga dugo na ginagamit sa ritual. Binubuhos nila, iniinom nila ng hilaw, no? Iaalay mo na, inumin nila ng hilaw, tapos biniwisik nila sa tao, kundi man gumagawa sila ng mga seal. Yung mga simbolo ng mga pagtawag, nagsasamon sila ng demons at sasambahin nila yon. Iyon yung ibinawal diyan. Kaya ang sinulatan diyan, mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Pag binasa mo letra por letra yan eh. So yun yung magkakaibang sets ng talata. Ngayon, sa Kristiyano, iniba na yung utos dun sa Levitico. Hindi na patungkol sa pagkain at pag-inom, Roma 14 talatang 17, kung hindi ito ay sa katwiran at pagsang-ayon sa banal na Espiritu Santo, sa kalooban ng banal na Espiritu Santo, sa Eucharist at sa mabubuting gawa. Wala nang kinalaman sa pagkain, bawal nang humatol patungkol sa mga pagkain at pag-inom. At sino man ang magbawal sa huling araw na magsilayo sa mga pagkain nilikha ng Diyos na dapat tanggapin na may pagpasalamat, ito ay aral ng demonyo, hindi ito aral ng Diyos. Especially, no, pagdating sa sakramento, yung Eucharist, no, ipinagbabawal na ng mga Protestante yan, ginagawa na lang simbolo, no, pati yung marriage, yung kasalan, covenant, pagdating sa pakikipag-isa sa Diyos. So, yun bro, no? Bukod doon, wala nang talatang ginagamit dyan. Yun lang yan. Tatlo. Okay, sige bro, no? Bro, meron Explain sana ko na. akong favor. Meron sana Yan. akong favor, bro. Kung okay lang. Ano yun, bro? Pwede mo bang basahin yung Deuteronomio 12:23-24, bro? Deuteronomio, basahin mo yung verse 1 to 4. Kung anong klaseng dugo, 12. nasaan sila dyan. 12:23-24, bro. Pwede mo bang mabasa yun, bro? Kung okay lang. Alam ko na yun, bro. Teka ha, babasahin natin dito ha. Wala kasi Okay, akong sige, dito ngayon, bro. Iniram yung ano Ay, ko. si ano na lang. Kung okay lang, kung mamarapati ni host, kung magdedema na lang din ako para sa Sige. mga viewers din natin Pag para na-explain mabasa. ko sa'yo, bro,
I hope na tanggapin mo yung ano, Magtatanong lang Deuteronomio ako. 12, 22, 23, 25, di ba yan? Bro, pag inangat mo sa 12, talatang, ito na bro, 12, sasagutin na kita. 23, 24. Hanggang Pakibasa lang 25. muna, bro. Hanggang 25. Pag binasa mo yan sa pakibasa. talatang 1, makinig ka. Pag binasa mo yan sa talatang 1, bakit nila hindi maialay yung dugo? Bakit? Kasi nandyan sila sa lugar. Makinig ka muna bro, sasabi ko na sa iyo yung sagot. Nandyan sila sa lugar na kanilang sinakop. Sa lugar sila ng mga pagano, wala pa yung altar nila. Pagkatapos ng digmaan, muna kita bro ha. Pagkatapos ng digmaan, ang panuntunan sa kanilang binigay ng Diyos, dahil gutom yan sila, no? At wala din yung altar nila, kasi hindi pa nai-install. Dadalhin pa ng mga pari yun. Pari ang magbubuhat nun at pari ang mag-aalay nun. So gutom yan sila sa pakikipag-espadahan. Ang sabi ng Diyos, no? Yung mga hayop na pwede nyong kainin, no? Huwag nyo lang kainin yung dugo, itapon nyo sa lupa, tabunan nyo. Kasi iyan yung lugar kung saan sila nakipagdigma at walang altar dyan. Saan mo ilalagay yung hain dyan? Hindi pa na ipapasok sa loob yung altar. Pero once na maipasok na yung altar sa loob, no, basahin mo, iaalay na ulit nila dun yung dugo. Hindi ka pwede mag-alay ng dugo nung wala pang altar at hindi mo pa ibibigay sa pare. Ngayon, hindi sila makapag-ritual dyan kasi nga, pagod sila sa pakikipagdigma. Ngayon, bawal pa rin nilang kainin yung dugo kasi sacrilege yun. Yung dugo sa kanila, banal yun, inaalay nila yun sa Diyos, bawal mo yung kainin. Hindi yan yung parallel dun sa Gawa 15, 20, 19-20 na layuan ninyo patungkol yun sa mga maruruming dugo. Yun yung mga unholy blood. Dugo ng baboy especially. Pero yun dyan, pag binasa mo yan, kung nasaan silang lugar dyan, iyan yung batas nila pag sila ay nakikipagdigma. Pero once na maipasok dyan yung altar, iaalay na rin nila yung dugo doon, hindi itatapon. Pag tinapon, again, pag tinapon mo yung dugo sa lupa at hindi mo binigay sa pare bilang alay, anong gagawin sa'yo? Itatakwil ka. Bakit? Sinamba mo ang demonyong kambing. Nagritual ka. No, parang ganun yung tuturo. Kasi, ba't mo tinapon? Sinong sinamba mo dun? Sasabi sa'yo ng pare, sinamba mo demonyo. Takwil. Tiwalag. Sipain ka palabas ng bayan nila. Basahin mo bro. Baka may iba ka pang verse dyan. Mahinang verse yan bro, hindi nila halos ginagamit yan. Nakita mo? Palatuntunan yan sa mga sinasakop nilang bansa. Check mo. Wala kasi yung Bible ko dito, hiniram dun, yung cellphone. Cellphone kasi ginagamit ko dito isa. Ginamit pang flashlight, madilim sa daan. Check mo bro. Badunil. Check mo, verse 1 to 3, verse 1 to 5. Kung nasaan silang lugar dyan. So ba may iba pang question bro? Si bumaba na? Yung si Balot? Uncle Nash, dinig ako? Uncle Neil, okay na? Binasa mo na? Dinig ka, Uncle. Ang ko kasi bro, Ano? ang bungad ko kasi sana bro, pakibasa muna. Para na din sa mga Binasa ko na yan, nakikinig bro, dito. Hindi, para din naman sana sa mga Wala nga. sana sa mga viewers. Binigay ko na nga sa iyo yung Bible verse. Basahin mo nga mula 1 hanggang 3. Nakalista lang yata Kasi sa notebook mo yan. Basahin mo, Kasi may notebook ka ba dyan? Di papahintulutan kitang basahin. Basahin mo yung 1-3. Nasaan silang Isa lang kasi yung cellphone ko bro Teka ha? hindi rin ako pag nagpunta kasi ako sa Google bro, maglalag Ako na lang. Teka, bibigay ko sa iyo kung nasaan silang lugar dyan. Ha? Baka dumating niya magbuka dyan, magbabayad. Darating na raw? Ha? Darating na? Magbuka? Ha? Darating na? May magkano na? Bukas.
Bukas na? Ha? Babayad ng? So ito na, bibigay ko sa'yo ha. Pwede ba akong palakihan? Papakita ko sa'yo. Kaya sisilip-silip siya rito. Silip-silip din siya. Green screen. Magbabayad bukas. So ito. Kaya sinabihan ko na nga eh. Wala eh. Ha? Kalit. Yan bro, kaso maliit. Teka. Sino? Oo. Anong oras sila nagsisirado dito? Ha? Anong oras? Gabi na rin? Ha? Nagsisirado? Sakaling magbukas to ba? Anong oras sila nagsisirado? Ay, hindi. Sisilip lang. Babayad lang sila ng apartment. Hindi ko makita yung green screen ko. So sinong may Bible dyan guys para masatisfy si Nel? Para babasahin natin yung sagot ka. Simple-simple lang ng verse na yan. Hindi. Ang May akin Bible lang verse. bro, ano. Kaya nga bro, gusto ko masatisfy ka. Ikaw na nga lang bro kasi ang tanong niya, Ang akin lang- Deuteronomy. Ito na bro, may- para direct to the point tayo. May mga nakikinig din at nanonood din kasing iba bro para maalaman din nila. Especially bro, Yun lang din naman sa akin. gusto ko Yun rin lang naman malaman mo ako. to bro eh. Gusto ko rin tong malaman mo bro kasi alam ko bro mahirap Ayun. kasi nga may paniniwala ka nandyan ka eh. Pero gusto ko itong ibigay sa'yo bro. Pinaka-regalo ko na to sa mga taong nakikilala ko. Pero kasi bro kung nandito kasi ako sa live nyo, so hindi ko rin ma-explain yung nasa akin. Bali ang nasa side nyo lang ang lagi ma-explain kasi hindi naman ako pwedeng Pwede kang magpaliwanag mag-explain gaya na sinabi nyo kanina. Sinasabi ko nga sa'yo bro, Magtatanong lang ako. pwede ka nga mag-explain bro, pero magkakaroon lang ng kaayusan kasi dahil nga platform namin to, hindi namin nahayaan na magagamit to sa pagpapahayag ng mga Sige bro, Pwede yan. basahin. Sige, kaso Makakapagpahayag maliit ka. yung ano natin. Makakapagpahayag ka bro, magdidebate tayo. May oras ka, may oras ako. Pahayag ka talaga doon, pantay yun. Kumbaga, patas yun. Kung ano yung pahayag ko, yun Sige. yung pahayag mo. Ganun yung mangyayari. Kaso nga lang, ikukontrahin mo ko, kukontrahin mo ka. So sige, basahin Alam mo ko na. naman yung Brother, Hindi. ito bro, para masatisfy ka bro. Para sa'yo to, hindi lang to para sa nila. Brother Fred, Deuteronomy 12 verse 1 to 5. bro? Deuteronomy 12 verse 1 to 5. 12. Basahin mo, ultimo yung title nga bro, basahin mo yan kung anong klaseng tuntunin yun nasa Deuteronomy 12. Sige bro. Patungkol yan sa mga lugar na sinakop nila, hindi sila makakapag-alay dun kasi kailangan pang i-install yung Deuteronomy 12 sa Biblia 1905. kahit anong Ito ang salin. mga palatuntunan at mga katulan ng inyong iingatan upang gawin sa lupain na ibinigay sa inyo ng ibinigay. Panginoon, Sige. ng Basahin. Diyos ng inyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw ng iyaong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sa dos, lubos ninyong gigibain ang lahat ng dako sa pinaglingkuran ng mga bansa na inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. Sa tres tayo. At inyong ibabagsak ang kanilang mga dambana at inyong babasagin ang kanilang mga haligi at inyong susunugin ng apoy ang kanilang mga asera at inyong ibabagsak kanya ang larawan
inanyuan ng kanilang mga Diyos at inyong lilipulin ang pangalan nila mula sa dakong yaon. Yun. Sa 4, huwag kayong gagawa ng gayon sa Panginoon ninyong Diyos. Sa 5 tayo. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi upang ilagay doon ang kanyang pangalan. Sa tirahan niya ay doon ninyo hahanapin at paroroon kayo. O yan, okay na yan, Uncle Fred. So yung lugar na yan, Brother Neil, medyo lang dyan, may motor ata na dumaan. Iyan yung lugar kung saan sinasakop nila yung lugar. Pag sinakop nila yung lugar, bro, makikipagdigmaan yan sila. Pagod yan sila. Pagkatapos nila makipagdigmaan, wawasakin nila yung mga altar, yung mga pinagsasambahan ng mga pagano, dudurugin nila yon. At yung mga hayop na nandoon, no? Yung dugo noon, hindi nila maiaalay sa altar. Kasi hindi pa na ipapasok yung altar. Pag hindi pa na ipasok altar at kakain sila, kailangan nilang yung dugo, itatapon nila sa lupa at tatabunan. Kasi bawal nilang kainin yon, kasi iyon ay sagrado para kay Yahweh yun. Kaso wala pang altar. Okay. Gutom na sila, no? Kaya nga nalabag yan sa... Teka muna bro, makinig ka muna. Nalabag yan, yung batas na yan, sa unang Samuel 14:33 hanggang 34. Kasi ang nangyari dun bro, kasi may ganyan silang batas, Deuteronomy. May follow-up sa... Manata kasi medyo maingay bro. Saglit lang to. Medyo maingay lang dyan. Kaya may kita kasi hindi ako marinig ng audience, no? Nalabag nila yung batas na yan nung sumakop sila sa isang lugar, unang Samuel 14:33 hanggang 34. Sa sobrang gutom nila, nung nagkatay sila ng dugo, hindi na nila napatagas. Talagang kinain na nila. Kasi matinding labanan dun eh. At winawasak pa nila yung pagod sila dun bro. Iba yung digmaan dati, ispadahan. Braso-braso. No? Ngayon, nalaman yun ng mga namumuno sa kanila, di ba? Nagkaroon ng pagtatanong sa Diyos sa 41:42. Alam mo ba ang desisyon ng Diyos? Hindi sila nagkasala nung kinain nila yung dugo. Kasi naintindihan ng Diyos na talagang nahirapan sila sa pagsakop dun at nagugutom na sila. Nagmamadali na silang kumain. Nalabag nga nila yan bro eh. Kasi naintindihan pa rin sila ng Diyos. Kasi Bro, nga may walang tanong altar na. doon, paano mo iaalay dugo doon? May follow-up question lang ako. Sige, follow-up question. Yung sa dugo, bra, Diyos ang nagbawal nun. Kasi dapat mong ialay yung sa altar. Ang tanong, sinusunod nyo ba yan? Hindi. Diyos, so yun po yung sagot mo, bro. Ang sabi nga ng Diyos, bawal kainin, ialay sa altar. Inalay nyo ba sa altar? Tinunod namin yan. Ang pagsunod namin dyan, makinig ka muna. Ganito namin yan sundin, yung Levitico at Deuteronomy. Yan ay anino ng mga bagay na paparating. Hebreo 10, talatang 1 hanggang pababa. Babasahin ko sa'yo ha. Basahin mga kung paano sinusunod ng Roman Catholic Church yan. Ano yan? May follow-up pa sana akong Ika question, muna, bro. sundit lang. Ganito namin yan sundin, no? Hebreo 9:11 hanggang 14. Ganyan namin yan sundin at Diyos ang nag-utos niyan. Ito ang katuparan sa bagong tipan. Hebreo 9:11 hanggang 14. Ito ang sabi, ang Biblia 1905. Ganyan namin yan sundin. Kaya Hebreo 9:11 hanggang 14. Hanggang 14. Ito na yung inaalay namin. Narito si Kristo dumating sa dakilang saserdote. Narito si Kristo dumating na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na dumating sa pamamagitan ng mas dakilang lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito. Sa 12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga kuya, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na
kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sa 13 naman, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga marurumi ay nagpapabanal sa ikalilinis ng laman. Sa 14 tayo, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa mamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos Yun. na maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yun. Ngayon, sabi diyan, bagong paparating na mas dakila. Bakit mas dakila yan? Kasi ganyan nating sundin ang lumang tipan. Sinusunod natin ang lumang tipan bilang anino ng mga bagay na mas lalong dakila. Basahin mga angel. Hebreo 1:1 hanggang 4. Hebreo 10:1 hanggang 4. Malinaw yan. 1 hanggang 4. Sinusunod namin yan, aklat ng Levita, pero in a Christian way. Hindi naman. Okay, itong Hebreo 10 hanggang 4 sa ang Biblia Bro, 1905. may last question lang ako no, Sapagkat bago ko malobat. sapagkat ang malobat sa kautosan na cellphone ko. may isang aninong mabuting bagay na darating hindi tunay ang anyo ng mga bagay kanlan may hindi makapagpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng gayong din mga hain na laging inihahandog taon-taon sa Diyos tayo sa ibang paraan ay hindi sana nilalinghawan ang paghahandog sapagkat ang mga nagsisipagsimba pagkadalisay minsan ay hindi sana magkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Stress tayo, ngunit sa mga haing yaon ay may pagkalala taon-taon ng mga kasalanan sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Okay na yan. So, kita mo? Yung sinusunod namin, yung mas lalong dakila kasi ito ay anino na mga bagay na paparating. So, sinusunod namin yung Levitico 10 hanggang 17 hanggang 17, 10 hanggang 11 sa pamamagitan ng mas lalong dakila ang gawain. Ito yung pag-aalay ng katawan at dugo ni Kristo na sumasalamin dun sa Old Testament. Ganon sundin ng Kristiyano ang Levitico 17:10 bro. Ay tama 17:10 hanggang 11. Kaya yung mga pagkain na ibinawal sa mga bumaba na si nalobat na yata. No? Yung mga pagkain na ibinawal sa mga sa mga Israelita, hindi na iyon applicable sa amin kasi hindi naman namin hinaalay yung dugo ng ng baka eh. 'Di ba? Tsaka kung susundin mo yan, sa totoo lang, dapat para ka ring STA, hindi ka na rin kakain ng baboy. Kasi paano mo iaalay yung dugo ng baboy? 'Di ba? Inaalay ng mga pagano yun. Kaya hindi rin nila kinakain yung mga baboy at iba pa kasi ginagamit sa ritual ng mga pagano yan. At ang pag sinabing holy, separate from ordinary. No, ito ay hiwalay sa mga bagay na ordinaryo, lalo na sa mga kasuklam-suklam na gawain, kabaliktaran tayo nun. So yun, no? Bumaba na siya, no? Yan lang naman yung mga talatang ginagamit dyan. Madali lang sagutin. Ay, ilang piraso. Wala.